At simulan na po natin 'no, yung ating, unang, balita. Ating unang ibabalita sa inyo mga kaibigan 'no. So, eto na nga na ang ating unang balita. Okay. Uy mga kaibigan, 611 million in cash assets returned to DOJ in flood control probe. Yan, guys. Almost 1 billion na ito 'no, cash. Cash po ito mga kaibigan, 600 million in cash assets return to DOJ in flood control. Sandali, mali yung pagbasa ko, 'no. Meron palang ano, may quit 'no, 611 million in cash, 'no, 611 million in cash assets return to DOJ in flood control probe. Sandali, basahin natin ang buo, 'no, kasi baka ma-confuse tayo. Justice Secretary Frederick Vida said on Tuesday, the government recovered 611 million in cash. So meron pong na-recover 'no, na 600 million in cash and assets from state witnesses in its probe on anomalous flood control projects. So linawin natin mga kaibigan So ang ibig po sabihin nito, meron pong 611 million na cash na nabawi, no? At saka meron pong mga assets. Pag sinabi pong yung mga assets na yan po ay maybe land, no? Land property or may house and lot, or merong mga iba-ibang mga uh, bawa vehicles, air or land vehicles, no? Pag sinabi mga assets, kasi yung cash iba po 'yun, no? Yun po yung pera. Pag sinabing assets na recovered, yun po yung mga properties, no? Na hindi po cash. Yun lang yun, no? So, bukod sa 600 million na cash, ay meron pang na-recover na mga assets. Galing po ito sa mga state witnesses, no, mga kaibigan. So, ibig po sabihin, guys, ay napakaganda po nito kasi biruin mo 600 million, almost 1 billion yan, no? Tapos may mga assets pa. So, meaning to say, kung titingnan, baka hindi pa nila na accounting, no, kung magkano lahat yan. Pero kung titingnan po natin, malaking halaga na to, guys, no? 611 million, tapos may mga assets pa, no? So, kung baka pag yan ay kanilang na-accounting, umabot yan sa bilyon-bilyon. So, first time po ito nangyari mga kaibigan, no, na yung mga nakapagnakaw ay nagbalik po sa gobyerno. Dito lang po yan sa Pangulo natin, BBM. Dito lang po sa administrasyon ng ating Pangulong BBM. Nangyari na yung mga nagnakaw ay nagbalik po ng kanilang mga nakulimbat. Remember mga kaibigan, in all administrations, meron pong mga nagnakaw. Sa panahon balik tayo sa panahon ni Pinoy, di ba? Mayroong mga PDAP scam. May nagbalik ba dati? Sa pagkakaalam ko, may nagbalik daw dati pero katiting na katiting. Hindi pa nga umabot sa isang hindi pa umabot guys sa 1 million, no? Sa pagkakaalam ko guys, no? So, ngayon lang mga kaibigan no, sa panahon ng ating Pangulong BBM, talagang ang nabawi po ay talagang napakalaking pera, no? So, guys, hindi lang po 'yan ang mababawi ng ating gobyerno. Madadagdagan pa po 'yan sa susunod na mga araw, no? So, abang-abang lang po tayo. So, napakaganda po nito, guys, no? Vida said a total of 611,381,500 was returned to the Department of Justice, DOJ, and deposited in the Bureau of the Treasury. Oh, galing! Almost 1 billion na yan. Tapos yung mga asset pa, di ba? Oh. So baka guys, mga billion-billion yan, di ba? Oh, ang galing, di ba? Na meron pong pumapasok no, sa Treasury.
na galing po ito sa mga ninakaw nitong mga taong ito. Guys 'no, kung hindi po ito pinasabog ng ating pangulo, itong flood control mess na ito, kung hinayaan lang ito ng ating pangulo, tandaan niyo mga kaibigan, eto ay patuloy na mamamayagpag at wala po tayong alam. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, ang alam lang po ng mga Pilipino ay, kaya bumabaha ng ganito, ng malaking baha kasi ano, kasi, climate change na, Ay kasi ano, talagang saksakan talaga ng dami ng bagyo natin ngayon 'no, nung mga nakakaraan kaya talagang bumabaha. Puwede rin sabihin, kasi ano ang dami-dami kasing basura, yung mga tao kasi hindi kasi nagse-segregate ng mga basura. Yun po ang nire-reason out natin, yun po ang alam natin mga kaibigan. Wala po tayong kaalam-alam totally, tayo pong buong Pilipinas, hindi po natin alam totally mga kaibigan na meron palang ganitong nangyayaring korapsyon sa DPWH. Ang mga nakakaalam lang nito, yung mga taong gobyerno, mga past administration 'no? At saka yung mga iba na talagang grabe yung kanilang pag-aaral, yun lang. Pero yung kabuuan, majority ng mga Pilipino, ano ba namang alam natin na meron palang ganitong nangyaring korapsyon sa DPWH 'no? Pero dahil po sa ginawa ng ating pangulo na pagpapasabog po ng issue na ito, ayan, namulat po ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga mga kaibigan 'no, dapat pasalamat tayo sa pangulo natin. Magpasalamat tayo sa pangulo natin dahil natuldukan po ang korupsyon, dahil po sa kanyang effort na ilabas ang lahat ng ito. Kahit napaka-unpopular ng kanyang decision, marami pong nagagalit ngayon sa ating pangulo, lalong-lalo na ang mga Dutertes kasi booking na po yung kanilang mga kalokohan sa mga flood control. At alam niyo ba mga kaibigan, meron akong nabasa kahapon na yung palang mali-maleta guys 'no, na mga sinasabing naglalaman ng mga pera, taken po 2018 yung mga picture. Yun po mga kaibigan, 2018 yung mga picture guys taken. Sino ba ang pangulo nung 2018? O 'di ba si Rodrigo Duterte. Oh, 'di ba? So, kitang-kita natin guys na talagang, sa panahon ni Rodrigo Duterte nangyari talaga ang mga ito 'no, at wala pong, nagbubunyag. Pero guys 'no, si Sara mismo galing sa kanyang bibig, parang binunyag na rin niya, na matagal na ito, matagal na naming alam 'to, matagal namin naririnig, pagpasok pa lang namin ni PBBM as President and Vice President, naririnig na namin 'yan. So meaning to say mga kaibigan, matagal na nga ito nangyari at ito po ay nangyari sa panahon ng kanyang tatay, 'di ba? So, hindi po yung sinasabi ni Pulong na, "Uy, ang legacy daw ni PBBM corruption." Hello, 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 legacy ng tatay mo 'yan. Eh, 'di ba, yung tatay niya nagkaroon ng award, international award 'no, na the person, most corrupt leader, 'di ba, of 2017. So, lahat ng kanilang mga issue, lahat ng kanilang mga baho, basura, binabato nila sa ating Pangulong BBM, 'di ba? 'Yan. So guys, ano masasabi niyo tungkol sa ating first topic? Paki-ano naman po mga kaibigan, paki-comment naman po ang inyong thoughts dito po sa comment section. Ano po ang inyong masasabi, mga kaibigan, 'no? Okay. Oh. Oh, hi din sa'yo, Ani Sipcon. Ayan, uy, andito ang ating kaibigan si Ani Sipcon. Siya po ang kasama natin sa Malaysia. At saka si AJ 13 Vlog 'no, mga kaibigan 'no, paki-subscribe na rin po ang ating kaibigan si Ani Sipcon 2144 'no, maraming po salamat. Ani Sipcon, hi sis, good morning din sa'yo Ani 'no. 'Yan, at saka si Worldwide, good day po, happy Monday, Thursday. Yes po, marami pong salamat sa pag-drop by dito sa ating channel at saka si J. Martins, hello po sa inyo 'no, marami pong salamat sa inyong, panonood at saka Worldwide, number 22 Dan na po 'yan. Salamat po sa pagla-like 'no, maraming salamat, 'yan, okay. So mga kaibigan 'no, pangalawang topic natin ay, eto po ang pangalawa po nating topic
Naku mga kaibigan, si Amy Duterte. Guys 'no, sabi po ni Amy Duterte, hiningi hiningi rin siguro ako. Parang mali yung ano, parang mali yung sinabi niya. Hihingi rin, mali pala yung basa ko 'no, 4 na nga yung mata ko. Hihingi rin siguro ako ng tawad, dapat sa mga Duterte. Oh, siya talaga 'tong si Amy, oh. Higit sa lahat, sa VP natin, kay Inday Sara. Pinahamak ko siya, eh. Bah, grabe wala na talaga akong masabi dito 'no. Talagang naisip ko na guilting-guilty ako. Sana nanahimik sa Davao 'yun, Senator Amy Marcos. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko talaga maintindihan ano ba talagang nakain nitong si Amy at ganito yung kanyang ugali mga kaibigan 'no. Ano ang dapat na ihingi niya ng tawad kay Sara? Sino ba ang guys, tingnan natin, sino ba ang kitang-kita na may mali dito? Si Sara? Si PBBM? Sino sa kanila ang kitang-kita na may mali? Kung titingnan natin mga kaibigan, si PBBM ay, nag-file ng COC October pa lang, 'di ba? Start pa lang ng filing of COC nag-file na si PBBM. At si PBBM tatakbo siya sa pagkapangulo ng Pilipinas with or without Vice President. Hindi po kailangan ni PBBM ng kapartner para manalo dahil meron po siyang mga loyalista, mga Marcos supporters. Real talk lang tayo dito. Pero eto nga po mga kaibigan, kung meron mang dapat humingi talaga dito ng tawad, mga kaibigan, walang iba kundi si Amy at saka si Sara. Si Amy, ihingi niya ng tawad. Yung kanyang ano, yung kanyang ginawa na ipinartner niya si Sara Duterte kay PBBM. Bakit? Dahil sa ginawa ni Amy na pagpa-partner dito kay, Sara Duterte sa ating Pangulong BBM, ipinahamak niya si PBBM. Ipinahamak niya guys. At dahil sa ginawa ni Amy na yan, ay sinira niya ang pangalan ng Marcos. Oh, sinira niya. At mga kaibigan, eto dahil sa ginagawa na yan ni Amy, may mga iba pa nga 'no, na loyalista na talagang naiinis na rin 'no, naiinis na rin at, baka nga yung iba, sasabihin, "Ano ba 'yan, ang gulo-gulo naman 'no." Yung iba baka imbes na loyalista, pumunta na sa pink dahil sa naguguluhan, 'di ba? Kasi kapatid niya, biruin mo kapatid niya, ganyan ang kanyang ginagawa. So kung meron man dito dapat na humingi ng tawad sa bayan at lalong-lalo na sa mga loyalista, yun ay si Amy. Kasi ipinahamak ni Amy ang kanyang kapatid na si PBBM. Biruin mo, ipinartner niya sa mamamatay tao, yung kanyang kapatid. Ipinartner niya sa isang vice presidente na walang alam, na puro lang paninira. Mga kaibigan, no? Ipinahamak ni Amy ang kanyang kapatid. Anong klaseng ate 'yan, 'di ba? Sana hinayaan na lang niya si PBBM na magpasya, oh, okey wala akong ano, Vice President, o sige takbo siya. Tumakbo si PBBM without Vice President. Hindi niya kailangan ng Vice Presidente 'no? At itong si Sara, dapat si Sara humingi ng tawad sa taong bayan dahil sa ginawa niya na pambababoy sa ating pangulo at dahil sa ginawa niya na pagtatraydor sa ating pangulo at sa sambayan ng Pilipino. Si Sara Duterte ay isang traydor. Biruin niyo mga kaibigan, ah, kick-off rally 'yan ng Bagong Pilipinas, 'di ba? Punta tayo do'n. Ba mga kaibigan, hapon 'yun pumunta si Sara naka-white 'no, naka-white na dress, pumunta siya. Oh, nandun lang siya, nagpakita ng konti, ganyan. Pagkatapos umalis na, lumayas na. Lumipad na sa Davao. At pagkatapos, kinagabihan, nandun siya sa Davao sa Maisog Rally, kung saan pinapababa ang ating pangulo at kung saan tinatawag ang ating pangulo na bangag.
Tingnan mo yan mga kaibigan. Tapos mula noon itinodo na ni Sara yung pag-attend sa mga rally na nagpapabagsak sa ating pangulo. So meaning to say mga kaibigan, ang ganda-ganda ng pakita sa kanya ni PBBM, ang ganda-ganda ng trato sa kanya ni PBBM, pero kanya pong tinraydor at sinasaksak sa likod. Hindi ko makakalimutan mga kaibigan, kasi etong yung umalis si PBBM papuntang Brunei Darussalam. Iniwan niya as caretaker ng ating bansa si Sara Duterte. Pagkatapos mga kaibigan nasa isang event ako no'n, tapos pauwi ako ng Cavite. Yung bus na sinasakyan ko, padaan sa Liwasang Bonifacio. Ngayon medyo na-stuck yung bus namin dahil traffic. Alam mo ba mga kaibigan, dinig na dinig ko yung sa microphone 'no, sa speaker. "We welcome our Vice President of the Philippines, Vice President Sara Duterte." Ha? Nandito si Sara sa Liwasang Bonifacio? Habang nasa bus ako naririnig ko mga kaibigan 'no, tapos ayan naghihiyawan yung mga tao, mga maisog, mga KOJC. Nandun nga nagsalita si Sara Duterte mga kaibigan 'no. Hindi pala siya nagsalita guys 'no, wini-welcome siya pagkatapos nag-ano siya sa mga tao, gano'n-gano'n siya, selfie-selfie. So habang nasa bus ako sabi ko, "Ano 'yan? Kakatalikod lang ng pangulo, kakaalis lang ng pangulo papunta ng Brunei Darussalam. Pagkatapos eto si Sara, eto siya, pumunta agad sa Liwasang Bonifacio, sa rally na pinapabagsak ang pangulo, sa rally kung saan nasa likuran niya si Glenn Chong, nagmumura at minumura pati ang First Lady 'pag nakita daw niya bibigyan daw niya ng mag-asawang sampal." So nasabi ko sa sarili ko, "Ba, grabe naman, sana naman si PBBM magalit na." Kasi hindi na 'to magandang ginagawa ni Sara, 'no? Hindi man lang niya masweto, hindi man lang ba niya masabihan yung kanyang tatay, yung kanyang mga kapatid na, "Uy, wag naman kasi partner ko 'yan, eh. Partner kami, unity team kami, puwede ba respeto naman." Oh, 'di ba? Grabe mga kaibigan ang pambababoy ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung meron man ditong dapat humingi ng tawad, sila. Etong si Sara, etong si Amy, kasi pinahamak niya ang ating Pangulong BBM. Dahil kung hindi naman niya inireto yang best friend niya na Sara Duterte, kung hindi naman niya ipinartner sa ating Pangulo para maging Vice Presidente, hindi naman yan magiging Vice President ng ating Pangulo. Natitiyak ko may mag-a-apply na iba at hindi si Sara. Maganda sana ang buhay natin ngayon. Hindi sana magiging magulo ang Pilipinas. Kaso ano nangyari? Ipinagpilitan ni Amy ang gusto niya kaya ngayon magulo ang Pilipinas. Mabuti na lang at magaling ang ating Pangulong BBM na kahit napakagulo ang ginagawa ng mga DDS na 'to, nina Sara, nina Digong, ay napanatili pa rin niya ang peace and order sa ating bansa at napanatili pa rin ng Pangulo natin ang magandang ekonomiya sa ating bansa. Lalong-lalo na pagpasok niya kung saan lubog na lubog tayo sa pagkakautang, lubog na lubog tayo sa mga social issues na talaga namang kumikipil 'no, sa ating ekonomiya 'no. So guys, napaunlad ng ating Pangulong BBM ang ekonomiya ng ating bansa sa kabila ng lahat ng mga kasamaan ng pagpapalubog sa atin ng past administration. Pero ang ating Pangulong BBM kanya pong napaangat ang ating ekonomiya. 'Di ba? Real talk lang guys, walang personalan dito, 'no? Real talk po ito. Sandali, inom lang ako. Okay guys, anong masasabi niyo sa pangalawa nating topic? Paki-comment nga 'no, paki-comment po dito kung anong masasabi niyo. Sabi ni, ah, Fhizel3883, "Nye, sila hingi ng tawad? Kung gawin man nila yun, hindi rin ako maniniwala."
Oo nga 'no? Mm. Kaya nga po walang hiya na Sara Lustay na 'yan sana lang tuluyang ma-impeach. Ah, this time 'di na katigan ng SC. Oo nga 'no, tama ka diyan, Adela Castillo, Y91 tama ka diyan 'no, at saka, sino pa ba dito? Si Liberty Torino 4419 dahil 2016 pa lang ayaw na ni Digong na si PBBM mananalo na Vice President dahil sigurado si Digong straight si PBBM. Hindi siya katulad ng mga Duterte, totoong adik, bangag, magnanakaw, drug lords. Ay tama ka talaga diyan, Liberty 'no? Yan, tsaka si Mary Jane, hi po sa inyo. Salamat po sa pag-drop by dito 'no? Yan. Kaya wala sa interes ni Sara yung tulungan ng ating presidente dahil natatanim na sa kanya weak leader si PBBM at tinawag nilang adik at bangag. Yun nga, eh, 'no, alam ni Sara Duterte yan, eh, na hindi naman totoo yun, eh. Pero, sinasakyan na rin niya kasi gusto niyang matanggal 'no, ang ating pangulo. Alam niya yan kasi siyempre nakakasama niya si PBBM, 'di ba? So, Diyos na talaga ang magpaparusa sa kultong DDS. Correct, tama ka diyan. At F. Hazels 3883, correct po kayo 'no? Yan. So, God bless ICC prosecutors from Saudi, Danilo Abrera, NAS. Salamat 'no, maraming salamat Danilo Abrera sa iyong pag-drop by. At si Buddy Regondola 3039. Hello po, good day and God bless. God bless din po sa inyo. Yan, salamat po. Hindi dapat hindi dapat pinapaniwalaan yung mga Duterte ano yun, kasi puro traidor mga yan. Correct po kayo 'no? Mga traidor yang mga yan, mga Duterte. Yan. So mga guys 'no, papunta na po tayo sa ating susunod na topic. So ito na guys, ang susunod po nating topic. Dali. Dali guys ha. Naku, nag medyo yan. Ah, okay, yan. So susunod po nating topic mga kaibigan, eto, Manila Bulletin. PH names for Kalayaan Island Group features. President Marcos has ordered the adoption of local names for 131 Kalayaan Island Group features in the West Philippine Sea and Palawan. Yan. So naglabas po ng Executive Order number 111, no? Ang Pangulong Marcos adopting the standard set of the Philippine names for the 131 features of Kalayaan Island Group located in the municipality of Kalayaan, province of Palawan, and the West Philippine Sea. Yan. So mga kaibigan, no, papangalanan po yung etong i-adapt po 'no, yung mga local names 'no, para po sa Kalayaan Island groups 'no. Nag-order po ang ating pangulo na i-adapt na po yung mga local names para sa 131 Kalayaan Island group na mga features 'no, sa West Philippine Sea. Yan, kasi yung Kalayaan Group of Islands, mga kaibigan, KIG, yan po ay mga isla 'no, na nandiyan po yan, sa may, parte ng Palawan 'no, sa West Philippine Sea. At, diyan po mga kaibigan, may mga pangalan yung iba, mga pangalan mga foreign pa 'no. So ngayon i-adapt na po na magkaroon na ng local names. Itong 131 po 'yan 'no, na Kalayaan Island Group features sa West Philippine Sea. Para talagang ano, feel na feel po natin 'no, Filipino, local names mga kaibigan 'no, para talagang, masabi natin na, "Oh, eto ay ano, feel na feel natin na atin talaga 'yan." Kasi talagang sa atin naman talaga 'yan guys 'no. As early as, the presidency of President Marcos Sr. ay naglabas po ng presidential decree para nga po 'no, sa pagki-claim natin
diyan po sa Kalayaan Group of Islands. Kaya nga hindi po natin puwedeng i-give up 'yan 'no, na katulad po ng sinasabi nitong si Marcoleta na i-give up na lang daw natin itong KIG 'no. So hindi po pupuwede 'yun. Grabe po, kasi po siya ay pro-China 'no, grabe 'no, biruin mo KIG, igi-give up mo na lang, eh, napakatagal na sa atin 'yan at meron na tayo diyang, community 'no, diyan po sa KIG 'no. May community na tayo, may barangay na tayo diyan pagkatapos suddenly dahil sa isang senador na si Marcoleta, sasabihin lang na i-give up na lang natin ang KIG at doon daw tayo mag-start 'no, na gumawa 'no ng coordinates natin para daw maano natin ma-coordinate natin 'no yung sinasabi nating 200 nautical miles 'no? Guys, grabe 'no? Talagang si Marcoleta ay nagpapakita ng kanyang kamangmangan. Tama ka diyan 'no? At Hazel 883, traidor si Marcoleta, dapat sipain agad 'yan. 'Yan, sumosobra na siya. Correct, tama ka diyan. Sipain natin 'yan 'pag nakita natin. 'Yan, 'yan. Okay, so guys maganda po ito 'no, etong balitang ito. 'Yan, marami pong salamat 'no. Ano pong inyong comment ano nga po, pakilagay po sa comment section 'no, ang inyo pong masasabi, ano pong inyong thoughts patungkol dito sa balita na ito. Kakulango.